Hallelujah! Sabi ko sa inyo, masyasyak tayo eh. Malakas yata eh. Dahil ako po ay sa nagdaang panahon, I realize na kahit gaano ka katindi sa prayer, kahit magbabad ka pa ng 5 oras sa prayer, dadaan at dadaan ka sa mga proseso ng buhay. Hindi tayo exempted sa lahat ng mga bagay na nangyayari. But let me tell you, your relationship to God is matters! Hallelujah! Yan ang higit na mahalaga sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Job expressed a deep, passionate desire to find God sa kanyang buhay. Hinanap niya ang Panginoon. Ang sabi nga ng Job 1:20, he fell on the ground in worship. Oh wow! What a wonderful heart na sa panahon na ikaw ay binabayo ng problema, he fell on the ground in worship God. Kaya mo pa bang magpuri sa panahon na ikaw ay may pagsubok sa buhay? O ginagawa natin yung pagpupuri para tayo ay magmukhang malakas? Pero wala na pala doon yung heart na nagtitiwala sa ating Panginoon. At ang sabi pa, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. Hallelujah. The Lord give, and the Lord has taken away. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Napakagandang motibo ng paglilingkod ni Job sa ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay at Diyos din ang babawi sa lahat ng meron tayo. That's why sa buhay na ito, wala tayong may pagmamalaki. Kapatid. Bakit ko nasabi na wala tayong may pagmamalaki? Even your life, hindi mo alam kung kailan babawiin ng ating Panginoon. Even your health, ay hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng karamdaman. Amen? That's why wala tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. At ang sinasabi ng ating Panginoon sa araw na to, Hallelujah! ikaw ay kumilala sa iyong Creator. Habang Thank you, Lord. it's not too late for you, kapatid. Hallelujah. Ito ang tamang panahon na tanggapin mo ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Matagal na panahon nakakarinig ka ng kung ano-ano, kung iba't ibang uri ng pangangaral. Ngunit may isang pangangaral na hindi mo dapat salikhaan. Mayroong pangangaral at sinasabi ang Biblia na dapat mong isakatuparan para ang iyong kaluluwa ay makarating sa kanyang kaharian. Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, sa kanilang pangalan, mga kapatid, in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng mabautismuhan ka sa pangalan ng anak, ng Espiritu, mga kapatid, at ng Ama. Kailangan may panganak ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Because that name, hallelujah, ang siyang magliligtas sa iyong kaluluwa. Clap your hands to Jesus. Hindi po biro-biro ang ninanais ng away sa ating buhay. Hindi nagbibiro ang kaaway sa iyong buhay. That's why hindi rin nagbiro ang ating Panginoon upang tayo ay ligtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kapalit ng iyong kamatayan upang ikaw ay mapunta sa lugar ng dagat-dagatang apoy ay dugo ni Kristo upang tayo ay mapalaya sa ating mga nagawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ko, hindi ako matalino mag-preach. But what I want to say, Lord, may mga taong nababago every time na ako ay tatayo sa likuran ng pulpito. Hindi yung ibang tao, bagkus your heart. Ikaw mismo na tumatayo sa likuran ng pulpito ay binabago ng ating Panginoon. We can make a good and beautiful preaching. Amen. May EI na, mga kapatid. Just type your message. Iaayos yun ng EI, mga kapatid. At kapag nag-preach ka dito, magmumukha kang matalino, mga kapatid. But let me tell you, the presence of God will never replace. Kahit gaano kaganda ang instructor ng iyong preaching, kahit alam mo pa ang lahat ng atake ng preaching, you know the contextual, you know the history preaching, kung wala ang leading and guidance ng ating Panginoon, walang kabuluhan ang ating pagtayo sa likuran ng Panginoon. Kahit sabihin mo pang Bible school graduate ka, kung hindi ka lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon, kahit sabihin mo pa na ikaw ay prayerful, without the leading of God, walang kabuluhan
kabuluhan ng ating pagtayo sa likuran ng pulpito. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Ang sabi pa sa Psalms 34:4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from my fears. Naniniwala po ba tayo na marami tayong mga takot sa buhay? Amen. Oo. Kung nakita mo lang na may karamdaman ang nanay at tatay mo, that is my fear. Kung nakita ko ang nanay at tatay ko nagkakalagnat, kaya kong isanla pati tapat kong langit, mga kapatid, para lang sila ay mapadalhan, mga kapatid. And I thank the Lord. Sabi ko, nung pag-uwi ko, healthy ang aking mga magulang. Sila ay malalakas pa, mga kapatid. Sorry, Sir Karen, nababanggit ko. Alam ko na wala si nanay na umuwi tayo. Pero alam mo yon, may preaching ako dati dito na biglang nag-flashback sa aking isipan na dati nabanggit ko dito, my dreams ay tumayo, mag-preach sa harapan ng aking mahal sa buhay, pamilya ko. And sa aming pag-uwing ito, medyo malungkot ang dahilan. Pero pag-uwi ko, mga kapatid, I thank the Lord dahil yung pangarap ko na mag-preach harap ang ating nanay, ang ating tatay, mga kapatid, hipag, bayaw, mga pamangkin, mga kapatid ay nangyari nitong aming pag-uwi, mga kapatid. At habang ako ay nag-preach, alam niyo mga kapatid na lumuluha yung aking mata. Kusa siyang lumuha. Bakit? Habang ako ay nagpipreach na nasa harapan ako ng pulpito, kita ko yung nanay ko umiyak. Kapatid ko umiyak. Bakit? Sabi ko, bilib na bilib kayo sa akin eh. Dahil nakapag-abroad ako, pero wala kayong bilib sa Diyos na nagdala sa akin sa Abu Dhabi. Praise the Lord. Maling-maling kaisipan, mga kapatid. Bilib na bilib kayo sa mga binibigay kong mga pasalubong, pero wala kayong bilib sa Diyos na nagbigay ng inyong buhay. Amen? Maling-maling, mga kapatid, na we are very na-amaze tayo sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. That's right. Pero yung mga pagpapala sa espiritual ay hindi natin ma-appreciate. Hallelujah. Anong klaseng pasasalamat yan, mga kapatid? We insult God sa mga bagay na ginagawa natin. Thank you, Jesus. Hallelujah! Sinasaktan natin ang Panginoon sa tuwing tayo ay nakaka-appreciate ng mga tao sa paligid natin at nakakalimutan nating pasalamatan ang source ng buhay na mayroon tayo. Nakita nyo yung bigger picture. Amen. Ganyan ang tao. Kapag ikaw ay nabigyan ng material na bagay, very grateful. Pero yung ikaw ay binago ng ating Panginoon, ikaw ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, never mo man lang na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Preach it. Hallelujah. At ano pa? Kilala po ba natin si Joseph? Yes. Joseph the Dreamer? Si Joseph ay ginawa ang tama sa harapan ng ating Panginoon. He chose the right thing sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? Tinakbuhan niya yung tukso. Wow! Nung nababasa ko yung ganung mga bersikulo, sana mayroon din akong ganung klase ng ng pag-resist kasalanan. Ganda, no? Pero isa lang ang Joseph's Biblia eh. Hindi natin siya pwedeng gayahin. Pero tignan mo yung buhay niya. Kung kailan ginawa niya yung tama sa harapan ng Panginoon, doon pa siya nakulong. Doon pa siya napagtangan. Diba? Sinabi lang naman niya sa mga kapatid niya na siya ay yung about sa kanyang panaginip, di ba? Siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. At isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon sa buhay ni Joseph. Hindi ko siya ikikwento buong buhay niya, pero ang sabi kasi ni Joseph doon sa Genesis 41:51, sabi dito, at tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat aniyay ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapitalan at ang buong bahay ng aking ama. Hindi po madali ang buhay na dinaanan po niya. Siya ay nasaktan, siya ay pinagkanulo, mga kapatid. Siya ay nalungkot at nalumbay. Ngunit, ang sabi niya doon sa unang pangalan ng kanyang anak ay ipinalimot, yung meaning ng pangalan ng kanyang unang anak ay ipinalimot ng Diyos ang lahat ng kanyang kalumbayan, ipinalimot ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalungkutan, ipinalimot ng Diyos ang lahat ng kanyang kahirapan na naranas. Di ba napakabuti ng ating Panginoon na sa panahon pala na ikaw ay nahihirapan, kaya palang pauwiin yun ng Panginoon. Amen. What a powerful God. Oh, Hallelujah.
And ang sabi pa niya sa 52, at ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim. At ang ibig sabihin ng Ephraim ay sapagkat pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhati. Amen. You see? Sa panahon ng struggle, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng karamdaman, kaya ka palang i-deliver ng ating Panginoon. Yan ay patunay sa buhay ni Joseph. Kung kaya't sa ating paglilingkod sa Panginoon, everyone can attack you. Amen. Amen? Open wide ang buhay mo, lalo kapag tumatayo ka sa likuran ng pulpito. Tatawanan ka ng demonyo. Yes. Ikaw ay kinitsumpuhan niya sa iyong kahinaan. At kapag tayo sa iyong sarili, ikaw ay masisila ng mga patibong ng tao. Amen. But huwag kang matakot. Praise the Huwag Lord. kang matakot dun sa mga gawa ng kaway. Because He is more powerful than Amen. anything in this world. Amen. Walang magagawa ang demonyo sa That's buhay right. mo. Amen? Even ang demonyo, mga kapatid, ay hindi niya alam. Hindi niya hawak ang susi ng kanyang, Oh, ng thank kanyang you, Jesus. patutunguhan. Amen? Hanggang ngayon siya ay pag-alagala lang. At inihintay niya lang ang judgment ng Amen. ating Oh, Panginoon. Lord Jesus. That's why gusto niyang linlangin ang iyong buhay. Tama. Gusto ka niya na mahirapan sa mundong ito upang tumalikod ka sa Panginoon at hanapin ang ligaya sa mundong ito. At kapag ginawa mo yon, nahanap mo ang ligaya sa mundong ito, and that's the greatest fear na pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen. Hindi mo nakikilalanin ang Panginoon dahil nasumpungan mo ang saya ng buhay sa mundong ito na hindi kasama ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong palinlang, mga kapatid. Gaano man kabisi ang mundo, gaano man kabisi ang buhay sa mga pangarap natin na gustong makamit, Amen. huwag mong iiwanan ang iyong buhay Amen. sa Amen. Panginoon. That's why I admire the Lord. Meron tayong isang pastor na Amen. until now tumatayo sa Thank you, ibaran Lord. natin. You should be thankful, mga kapatid. Oh, thank you, Mga Jesus. sector 2 na membro, you should be thankful. Thank you, Jesus. Mayroon kang Hallelujah. Diyos na hindi sinusukuan ang Amen. bawat isa sa lugar na Amen. to. Time will come, ang mga struggle na yan ay magiging stone ng buhay mo. Praise the Lord. Yan ang magiging lakas at tibak ng iyong Amen. pananampalataya. Just endure. Marami tayong pagdadaanan. Huwag Amen. mong ubusin yung mga lakas mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Mayroon kang misunderstanding sa ibang kapatiran, Amen. sa mga membro, sa mga leaders, mga kapatid. Huwag mong ibuhos doon yung attention mo. Amen. Kasi mas marami pang bagay na kailangan That's mo right. i-keep para sa iyong kinabukasan. Amen. Masyado natin minsan binibigyan ng pansin yung mga situation ng buhay. Amen. Pero no, mga kapatid. Kapag nawalan ka ng pamilya, ng mahal sa buhay, diyan mo marirealize, bakit kung haba binigyan ng panahon yung mga taong yung dati? Imbis na yung panahon mo dati, prayer mo sa nanay mo, prayer mo sa tatay mo, Amen. prayer mo sa mga anak mo, prayer mo sa mga needs mo. Napunta pa yung nakipagkwentuhan pa ako sa kapitbahay ko para lang magkwentuhan sa mga taong yun para i-share yung burden ko, no? Mga kapatid. This is the perfect time to find the Lord Yes, sa that's buhay. right. Oh, We need a right relationship with God. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya wag tayong papapekto, mga kapatid, Amen. True. sa mga posting ng Facebook. Yes. No, mga kapatid. Praise the Lord. Don't allow anyone to remove the crown na ibinibigay ng ating Panginoon. At iwasan din natin, mga kapatid, yung mga prangka lang kasi ako eh. Amen. Nagpakatotoo lang kasi ako eh. That's true. At hindi naman yung kasalanan, di ba? Praise the Lord. Let me tell you one thing. Hallelujah. Praise the Kapag Lord. magaganon ka, huwag mong dadalhin salita ng ating That's Panginoon. it. You can be frank, you can be truth, mga kapatid. Yes. Sa kwarto mo, doon ka Amen. mag-pray Praise the sa Lord. ating Panginoon. Amen. Pero gamitin mo ang salita ng Diyos sa mga posting mo na prangka ka lang, nagpapakatotoo ka lang, ginagamit mo ang salita ng Diyos at ang pulpit mo, mga kapatid. Where is the power of God in your life? Di ba ang sabi ng Panginoon, nagbabago siya ng buhay? Di ba ang sabi ng Panginoon, naglilinis siya ng puso? Bakit dito mo dinadala ang lahat ng mga basurang salitain na yan? Amen. You should be watchful sa iyong buhay. Amen. Amen? That's why I told many times, don't use the Word of God for your own personal motives. Amen. Thank you, Huwag na Lord. huwag nating gagawing palaruan or palengke ang salita ng ating Panginoon. Amen. May pananagutan ka sa harapan ng Panginoon. That's true. Oh, thank That's you, why Lord. masaya ako
habang naririnig ko si Pastor Ed, sabi niya dito, bilang pastor ng Sector 2, I don't allow that kind of words. Thank you, Jesus. Bakit? Because he is a pastor in this place. Amen? He has the authority. At yung authority na yon ay hindi galing sa kanya. That is the authority from heaven. Amen. Kesa naman, ngiti-ngiti ka, ngingitihan ka ni pastor, pero mali na pala yung ginagawa mo. Do you think mapupunta ka ng langit? Hallelujah. Ang langit ay hindi birong lugar, mga kapatid. That's why ang Panginoon, nagtataka ako eh. Ang daming hirap na ranasan ng ating Panginoon. Kinutya siya, mga kapatid. Dumaloy ang dugo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko, paano natiis yun ng ating Panginoon? Dahil sa pag-ibig, right? Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Kaya niya nagawa yung mga bagay na yun. But let me tell you, kaya nagawa ng ating Panginoon yun. God knows yung kinahihinatnan at naghihintay sa tao kapag hindi niya ginawa ang mga bagay na yun. Amen. Alam ng Diyos gaano kainit ang impyerno. Amen. Alam ng Diyos kung gaano kahirap mapunta doon, mga kapatid. Amen. Dahil siya ang naglikha ng impyerno para sa mga fallen angel. Amen. Para sa iyo, hindi para sa akin ang impyerno, mga kapatid. Ang lugar natin ay sa Garden of Eden. Thank you, Lord. Mga kapatid, at it symbolizes right now the Oh, glory, presence glory, glory. of our Lord Hallelujah. Jesus Christ. Thank you, That's Jesus. why may magandang lugar na pinaplano ang Diyos para sa iyo, kapatid at Thank kaibigan. you, Lord. Amen. Saan yun? Doon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Kung gaano niya kaalam na mahirap sa lugar ng impyerno, alam na alam din ng Panginoon gaano kaganda ang langit. Amen. Alam ng Panginoon kung gaano magsasaya ang kanyang mga anak sa lugar na kanyang inihanda. Ngayon, ipagpapalit mo ba ang kaharian ng Diyos, ang langit na inihahandog ng ating Panginoon sa mga bagay na nagbibigay lamang ng sakit ng loob sa loob Oh, ng thank ito. you, God. Don't let demon, don't let devil to steal your crown. That's right. Amen. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang iyong magandang buhay sa harapan ng ating Panginoon. I'm happy today, mga kapatid, Oh, na ginagamit ako ng salita ng ating Panginoon. praise your name. But Thank you. everything na pwede kong magawa sa likuran ng pulpito, kung hindi rin lang ako malalangit, nonsense, mga kapatid. I'd rather choose to stay in that chair just to save my soul. Amen. Kung ang iyong pagtayo sa likuran ng pulpito ay pagbibigay ng kayabangan sa iyong katawan, huwag na huwag kang tatayo sa likuran ng pulpito. Praise Mga the kapatid. Lord. Mahabag at maawa ka sa iyong kaluluwa. Yes. Dahil ang kaluluwang ito ay may tiyak na kaparoroonan. Amen. May tiyak na pupuntahan ng kaluluwa ng tao, mga kapatid. At tiyakin mo na ang iyong kaluluwa ay magpapahinga sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, marami siyang pinagdaanan ng mga hardship sa buhay. Sinerch ko talaga to, mga kapatid, very special. Dahil gusto ko na mabigyan ng diin ang salita ng ating Panginoon. Lord. Hindi para ako ay magmukhang magaling at matalino. Yes. I want to give credit for the Lord. Amen. Hindi dahil sa akin, mga kapatid. I'm telling you again, wala akong kakayahan na tumayo sa likuran ng pulpitong ito. It is the power of our Lord Thank Jesus you, Lord. Christ. Dahil bakit? Kung kahihiyan lang, wala akong mukhang iaharap sa inyo dito, Praise mga the kapatid. Ngunit ang Diyos, isinama niya ang shame and sin ng ating buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Tayo ay binago na ng ating Panginoon. At wala nang kapangyarihan ang anumang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Nagkakaroon lang naman kasi siya ng kapangyarihan sa buhay mo kasi inaalaw mo siya eh. Ini-entertain mo siya eh. Yes. Di ba? Thank you, Sa Lord. panahon ng kahinaan, ang i-input ng kalaban sa iyo, ka na magsimba. Oh, hindi totoo ang Diyos mo. Hindi totoo ang mga kapatiran doon. Amen. Amen. Bakit si demonyo totoo ba? Amen. He is the king of liar. Amen. Siya ang ama ng kasinungalingan. Yes. Naniniwala ka ba doon? Tapos doon ka maniniwala? Maniwala ka sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. And the word of God delivered you. Amen. Thank you, Lord. Walang Thank you, Lord. bagay
na nakasulat sa banal na Oh, thank you, kasulatan ito Jesus. na hindi mangyayari. Hallelujah. Hallelujah. Everything will pass away, but the word of God will never pass away. Amen. That's why this is your Oh, thank you, relationship. God. Thank you, Jesus. Ito ang relasyon mo sa Panginoon. Thank you, Lord. Huwag mo akong sasabihan ngayon na may relasyon ka sa Diyos if you don't open your Bible. Yes. That is a hypocrite. Yan ay hindi katotohanan. Praise the Lord. If you have relationship with God, you open your Bible. And this Bible will be your mirror. Dito ka aayusin ng ating Amen. Amen. You want relationship with God? Hindi lang pagbabasa ang kailangan mo. Everyone can read the Bible, but the Spirit can explain what is the meaning. Yes. Ang banal na presensya lang ng ating Panginoon ang tanging magbibigay sa iyo ng Thank wisdom. you, Lord. Nawain. Hallelujah. I'm sorry kung may mga bagay na nasabi ako na masakit, but Thank you, it's Jesus. better na masaktan ang ating feelings Amen. just to save our soul. Amen. Amen. This is a wake-up call from the Lord. Thank you, Hindi galing Jesus. sa akin. I'm just a vessel right now kung ano Yes. ang needs ng ating mga kaluluwa. Dahil inihingi ko sa Panginoon every time na ako ay tatayo, Lord, kaya kong gumawa ng structure ng aking preaching. Praise the Lord. Magagandang salitain, mga sigawan, factor, mga kapatid. Pero hindi na yun yung aking ninanais ngayon. Nais ko na every time na ako ay tatayo, aayusin din ako ng Panginoon. Amen. Palagay niyo ba wala akong problema habang ako ay nasa inyong harapan ngayon? Amen. During praise and worship, lumuluhod ako dyan. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, you know my battles. Amen. Alam mo ang aking pangailangan. Pastor Eds, alam niyo Pastor Eds, ang yan yung battle. Amen. Pero gagamitin ng kaaway yung Oh, battles na thank yun you, para hindi ka Jesus. tumayo eh. Amen. So now, prove to Satan that God is greater in your life. Amen. At walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Glory to Panginoon. God. Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus. Dahil ang sabi ni Paul, mga kapatid, si Paul ay lumakad sa gitna ng kahirapan. Siya ay nanalangin sa Panginoon na tanggalin ang tinik na kanyang nararanasan. Instead of removing the thorn, God told Paul, my grace is sufficient for you. Amen. Thank you, For my Lord. power is made perfect in Thank you, weakness. Lord. Thank you, Jesus. As a human being, we are just people. Yes. Sa panahon ng mga sakuna ng buhay, mga kalungkutan, kapighatian, Amen. sa panahon ng mga problema, kawalan, hinihingi natin sa Panginoon, Lord, remove this thorn. Gusto kong matanggal yung tinik ng ito ng buhay ko. But, ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. Amen. Thank you, Lord. Ay, kaya mong mabuhay sa gitna ng problema. Thank you, Jesus. Kaya mong mabuhay, kaya mong magpuri sa gitna ng Yes! karamdaman, mga kapatid. Thank you, Lord. Dahil sa panahon ng hihina ka, our God is our strength. Amen po ba? Amen. Dahil si Paul, dumaan siya sa flogging and beating. He received the Jewish penalty of 40 lashes. 5 different times and was beaten with Roman rod 3 times. Stoning. He was stoned once. Nahalos yung stone na yon, yung binabato sa kanya, mga kapatid, ay kamatay na niya. Shipwreck and peril. He was shipwrecked 3 times, including one incident where he spent night and a day adrift. Siya ay dumaan sa mga shipwreck and peril. Dumaan si Apostle Paul ng hazard. He faced constant danger from rivers, robbers, his own countrymen. Deprivation. He frequently endured sleeplessness, hunger, thirst, cold, and lack of clothing. Ganyan katindi ang pinagdaanan ni Apostle Paul. But nagtataka ako, hindi biro yung pinagdaanan ng taong ito, pero sa kanya galing yung to live in Christ, to die is gain. Amen. Dahil nauunawaan ni Apostle Paul, ang sabi ng Romans 6:18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Higit na ninasa ni Apostle Paul yung crown of life kaysa sumuko sa mga pagsubok ng buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your relationship with God matters.
Sa lahat ba nangyari sa buhay mo? Nakita mo ba ang halaga na Jesus sa iyong buhay? Amen. Sa mga nagdaan na panahon ng buhay mo, lumago ba ang pagkakilala mo kay Jesus? Amen. Or siya pa rin yung Jesus na kilala mo sa panahon ng kagipitan? Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng karamdaman, doon mo lang kilala si Jesus. Let me tell you right now, church, Sector 2 Sense, si Jesus ang buhay mo. Amen. Si Jesus ang buhay natin. Si Jesus ang dahilan ng buhay. Amen. There is no life apart from Jesus. Wala nang ibang buhay liban kay Kristo, mga kapatid. Amen. Minsan sa Hallelujah. paglilingkod mo sa Panginoon, pagtatawanan ka pa ng tao. Amen. Minsan kapag nagsasalita tayo ng salita ng ating Panginoon, hindi naniniwala ang tao. Ayaw po nilang maniwala. Ngunit wag nilang bibiruin ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ang Jesus na aking sinisigaw ngayon ay ang Jesus na ituturo na darating sa mga darating na panahon, mga kapatid. Kung hindi ka maniniwala sa pangalan ng ating Panginoon, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo. He can be your Savior kung maniniwala ka, or else He will judge you someday. Yes. Yan lang ang pagpipilian mo. Praise the Lord. Now is the right time to decide Oh, thank you. kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo Thank you. or itatatwa mo siya. Hallelujah. Pag tinanggap mo ang ating Panginoon sa pangalan niya, sa bautismo sa tubig, haleluya, sa ikapaglilinis ng ating mga karunihan sa Kanya, ang magiging kapalit niyan ay kaligtasan ng Panginoon. Thank you, Lord. Ngunit, kung pagmamatigasin natin ang ating puso, Please. the Word of God is speaking to you right now. Oh, thank you, Jesus. Kumakatok ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nililigawan ka ng salita ng Amen. Diyos sa Amen. name. Hallelujah. Ibukas mo ang iyong puso. Oh, Hindi pa uli ang lahat. Thank you, Jesus. Hindi disgrasya, hindi pagkakamali na Amen. dinalakan ng iyong panyapak sa lugar na ito. Yes. That Hallelujah. is the great Thank you, commission of Jesus. our Lord. Hallelujah. Jesus. Tumanggap ka ngayon at sigurado ang iyong kaligtasan Praise sa your langit ay magkakaroon ng Amen. Hallelujah. Clap your hands. Yes, Lord. Mas okay na husgahan ka ng iyong pamilya at ng tao. Yes. Dahil nung time na tinanggap namin ang ganitong pananampalataya, itinatwa kami ng aming pamilya. Praise the Lord. Dahil kami rin nag-born again. Amen. Ngunit nanaisin mo na ikaw ay itatwa, husgahan ng tao, kesa si Jesus ang manghusga sa Amen. iyo. Amen. Thank you, Dahil Lord. yan Thank ang you, Lord. pinaka-nakakatakot na mangyari sa iyong Amen. buhay. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Lord. God is not mocked, mga Amen. kapatid. Good. Hindi napapabiro ang ating Panginoon. Amen. If you want to serve God, this is the right time. Amen. This is the Oh, perfect time for thank you Praise the Lord. to receive Jesus in your Amen. life. Amen. Sa mga matagal ng mananampalataya, mga Thank you, kapatid, Jesus. this is your perfect time to Praise speak the Lord. Thank you, to Jesus. God right Thank now, you, mga Lord. kapatid. Hallelujah. Long time we ignore our God. Amen. We reject our God sa mga buhay natin. Paano ko nasabi, mga kapatid? Altar call ang inihingi mo blessing. Amen. Altar call ang inihingi mo deliverance. Amen. Altar call ang inihingi mo healing, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid. Pag lumapit ka sa altar na Thank to, you, Jesus. hanapin mo si Jesus sa iyong buhay. Amen. Hanapin mo si Jesus sa puso mo. Praise the Lord. Sino si Jesus sa buhay mo? Amen. Sino si Jesus sa buhay Amen. mo? Praise the Lord. Tagapagligtas, tagapagpala, tagapagpagaling? No, mga kapatid. Praise the Lord. Jesus is my everything. Yes. Amen. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Amen. Amen. At kapag natutunan ng bawat isa na hanapin ang Diyos Lord. sa kanyang buhay, blessings overflow, Amen. hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. Yes. Nagkakaroon lang tayo ng hardship, nagkakaroon lang tayo ng mga problema sa buhay because of our choices ng buhay. Thank you, Lord. Kaya ganyan ang situation mo. Yan ang pinili mo. Praise the Lord. Hindi yan ang pinili ng Diyos. But God is merciful enough. Magkamali man tayo ng maraming beses. Ang Diyos, ang kalangitan ay bukas ngayon. Amen. Handang yakapin
Hanggang tanggapin ang Oh, panalangin. thank you, Lord. Hanggang tanggapin ang alay mo ngayon. At ano ang kaya mong isuko ngayon sa ating Panginoon? Kaya mo lang bang isuko ang iyong buhay kapag may pagsubok? No. Surrender your life totally to God right now. Amen. And God can do miracles in your Praise your life. holy name. Miracle is nothing without the presence of Hallelujah. God in our life. May I call on Pastor Ed? Thank you, God. Hallelujah. Amen. Marami pa ako. I have to cut. Ano, praise ako. Praise God. Pati si Mami na-surprise eh. Praise the Lord. Sige, palakpakan niyo natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Are we full by the Word of God, mga kapatid? Yes. Amen. Amen ba, mga kapatid? At talaga naman tayo ay challenge po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Na kung saan ang salita ng Diyos ay it's always full of reminder, mga kapatid. Sabihin natin reminder. It's full always of encouragement, na kung saan tayo po, mga kapatid, ay pinalalakas when we are in the times na tayo po, mga kapatid, ay almost there in our edge. Amen? In our borderline, mga kapatid. Tama po ba? Na kung saan it's just a string. Amen? A narrow string na kung saan ay malapit na po na tayong bumitaw. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Amen po ba? Amen. Because situations in life sometimes will push us, mga kapatid, to our limits, na kung saan ay even our faith could sway, mga kapatid. Yes. Tama po ba, mga kapatid? Amen. And it is the gift of the Lord, na kung saan tayo, mga kapatid, ay binibigyan na maganda pong pananampalataya, matibay na pananampalataya, na kung saan sinasabi nga sa atin pong mensahe, mga kapatid, is because you have built your good relationship with Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Yes. Sapagkat yung ating pong mga pagsasakripisyo, mga kapatid, sabihin natin sakripisyo, ay meron po tayong pakinabang dyan, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Sa tingin po natin noon, mga panahon na kung saan tayo, mga kapatid, ay marami po tayong nagagawa sa Panginoon. Amen? At akala po natin noon, mga kapatid, ay ito ay parang pampalipas oras lamang. Amen po ba? Sa mga panahon na kung saan tayo po ay ipinagkikipaglaban po natin ang ating pong pananampalataya. Amen? We fight for the time. We fight for our energy. Amen po ba, mga kapatid? We fight for our own indulgence, mga kapatid. Sabi po natin, pahinga ko na lang. Yan, pastor, parang nakakahirap naman yata ang isimba pa. Amen po ba, mga kapatid? Subalit, yan po ay isa po napakagandang pakinabang para sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, pakiasis si tatay. Amen. Sige, palakpak sa Diyos na buhay, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? It's because what will matter, mga kapatid, is our relationship with Him. Yes. Amen po ba, mga kapatid? Paano lumakas si Job, mga kapatid? Paano siya nanatiling matatag sa kanya po, mga kapatid, na gitna ng mga problema, ng mga trials in faith, mga kapatid? It's because he built a good relationship with God. Lord. Tama po ba? Yes. Because building our relationship with the Lord, mga kapatid, ay hindi lang yan for a season. Yes. It's not only about kung kailan ka lang ganado. That's right. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Building our relationship with Him, sabi nga ni tatay kanina, amen, parang nawawala na yata ang ating spiritual. Let's go on Saturday! Amen po ba, mga kapatid? Lalo pa pag nabautismuhan yung mag-asawa. Tama po ba, mga kapatid? It's because baptism is our covenant with the Lord. Yes. Baptism is not about engaging with a group. Yes. Amen po ba, mga kapatid? Baptism is not about sali-sali sa isa pong organization or sa isang sekta. Amen po ba, mga kapatid? Baptism is our reconnection with the Lord Jesus Christ. And it must be in the name of Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Kung siguro tayo po ay nabautismuhan noon pa, amen po ba?
Maybe we have been baptized in just a titles, Father, Son, Holy Ghost. But it must be in the name of God. Amen. Sige nga, palapakan po natin ng Diyos. Because Jesus is the name of God, mga kapatid. You want to open it? When Jesus told, sabi sa kanyang mga disipulo, kayo magbautismo, lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen? Ay gawin yung mga disipulo. Amen. Ibig sabihin tagasunod ko. At kailangan bautismuhan sa isang pangalan lang. Amen po ba mga kapatid? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Amen. May pangalan daw ang Ama, Anak at Espiritu. Yes. At yan ay inihayag sa Acts chapter 2 verse 38. the Lord. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for Hallelujah. the remission of your sins, and you Yes. shall receive the gift of the Holy Ghost. And that is our covenant. That is the Calvary, mga kapatid. Yes. That is the gift of salvation ng Panginoong Thank you, Jesus na binibigay Lord. sa atin. That is our covenant, mga kapatid. Amen. That is exactly the New Testament, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Amen po ba? Kung merong Old, meron ding New Testament. Sapagkat ang Old, ang tinuturo, merong Kristong paparating. At ang Amen. New Testament ay nagtuturo, tanggapin dapat po natin si Kristo. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Yung tinutukoy niyang Father ay siya rin yung kanyang pagka-Diyos. Amen. Na kung sino mang mababautismuhan, ay siya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Lapakan po natin ang Panginoon. And that is exactly the relationship na kailangan po natin i-build, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Bakit sila Job ay nakatatag sa panahon ng kanilang mga pagsubok? Because they have been given that kind of faith, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Si Joseph, ganun din, mga kapatid. At lalong-lalo na sa panahon na kung saan dumating ang New Testament na napakadaming mga disciples and apostles na naghirap. Yes. These 12 disciples, mga kapatid, ay hindi simple ang kanila pong sinapit na kamatayan just for the sake to preach the gospel. Amen. Amen po ba? Amen. Masahol pa kila Job and Joseph. The Lord. Masahol pa, mga kapatid. Kung itong mga ito ay mga ibinenta lang, itong mga ito ay nawala ng kayamanan man lang, mga kapatid, but the 12 disciples, mga kapatid, amen po ba, ay hindi lang ganun ang kanilang sinapit. Yes. Sila ay namatay ng horrible death. Amen. Yung iba pinako pati warik. Yung iba binalata ng buhay. Amen po ba, mga kapatid? Just to preach the gospel. Apostle Paul, amen, ay hinagupit na halos ikamatay. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Palapakan nga natin ng Diyos na buhay. Thank you, Lord. It's because they have built their good relationship Praise with the Lord, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At yan ang kailangan po natin pagtuunan ng pansin sa ating pong panahon ngayon. Whatever happens in this world, however this world becomes so high in technology, mga kapatid, it is the same message of the gospel. Hindi nagbabago ang paanyaya ng Panginoon sa ating pong buhay. We have to always maintain good relationship with the Lord, mga Praise the kapatid. Lord. Sige, palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At napaka-importante yan. Amen? Na kung saan, kung tayo po nakapagsimula na, kung tayo po nabautismuhan ng mga kapatid, ating pong pagsumikapan na tayo po ay makareceive ng banal na Espiritu ng Yes, Panginoon. Lord. Amen po ba? Amen. Sapagkat yan ang ating pong kalakasan. Amen. Diyan po tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan sa ating pong pagkakilala sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Not enough na tayo po ay mahugasan lang ng bautismo sa tubig sa ating pong kasalanan. Subalit kailangan po makompleto ng bautismo sa Espiritu Santo. Amen po ba, mga kapatid? Nang sa gayon, maramdaman ng ating pong buong puso't kaluluwa, mga kapatid, na si Kristo nga ay ipinanganak, hallelujah, sa ating pong kalooban, mga kapatid. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na tayo pinanganak kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya napakaganda ng paanyaya sa atin ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? It is not only for the unbelievers, but also for the believers, mga kapatid.
na kailangan tayo ay ma-remind mga kapatid na kung saan ang atin pong relationship with the Lord, amen, ay lubhang napaka-importante. Amen. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat sa panahon na kung saan tayo ay pinatatatag palalo sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, amen, ang ating pong mapanghahawakan lang is because I have a relationship with the Lord. Praise the Lord. Tama ba mga kapatid? Ano magpapalakas sa ating mga kapatid is because yung ating pong relasyon sa Panginoon. Thank you, Lord. Yung ating pong covenant sa Panginoon. I have the blood of the Lamb sa akin po. Praise the Lord. Ako'y bautismado sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. And the Spirit of the Lord is in me. Amen? At mararamdaman po ng ating kaluluwa yan. Sa panahon na tayo po mga kapatid, ginugupo ng ating pong mga samot-saring mga trials in life mga kapatid. Amen? There is a courage sa ating pong kalooban. May sumisigaw sa ating kalooban mga kapatid na hindi lamang lakas-lakasan ng loob, kundi lakas ng kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid. And that is the power of the Holy Ghost. Papakan po natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? At ang kailangan po natin mga kapatid maranasan sa ating buhay. Yes. Amen? Makikita mo, parang ang iyong paligid ay bumabagyo mga kapatid, kaliwat kanan. Amen? Ang atake ng kaaway, kaliwat kanan ng problema. That's true. Subalit when you close your eyes mga kapatid, you see yourself. Lord, Bakit merong thank you, Lord. kalmadong kalooban? Why there is a still water inside in me? Amen? Nakikita mo sa iyong sarili na para tila baga there is a deep oceans na kung saan ay napakakalmado. Subalit bumabagyo naman ang paligid. That's true. Amen po ba mga kapatid? And that is the gift of the Holy Ghost. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige nga, tayo magsitayo mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, praise your holy name. Let us concentrate mga kapatid sa ating pong altar call. Hallelujah.